samahan niyo kung paanong sinasamahan niyo kami ay samahan at gabayan nila. And we're gonna conduct the Quezon Province Bible Seminar in this week. At sa linggo po na ito ay magsasagawa kami ng Quezon Province Bible Seminar. Please be with us, and from the beginning to the end of the mission trip, guide us and help us. Kaya pakiusap, samahan at gabayan niyo po kami mula sa simula hanggang sa matapos po yung Bible Seminar sa Quezon Province at nawapatuloy niyo po kaming samahan. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin yung natitirang oras sa iyo po makapangyarihang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open the Bible, Ephesians chapter 4. Kaya buksan po natin sa aklat po ng Epeso, Ephesians chapter 4, verse 15. Efeso po, Kapitulo 4, talatang 15. Ephesians chapter 4, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Yes. Today, even though we had studied the book of Exodus every Sunday, as a first sermon for 2026, I chose this verse. Kaya ngayon po, na bagaman nag-aaral po tayo ng aklat po ng Exodo para po sa Sunday sermon natin, pero para po sa unang linggo ng taon na ito po yung talata na to na gusto ko pong maibahagi. The Bible says, may grow up in all things into Him, into Jesus, who is the head, Christ. Kaya sabi ng Biblia, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. So the Bible clearly commands us to grow up. Kaya malinaw na inuutusan po tayo ng Biblia na lumago. So today we're gonna study why we should grow up. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin, bakit ba natin kailangan lumago? And we will study from where to grow up. At pag-aaralan din po natin kung saan ba tayo dapat lumago. And how to grow up. At ganun din po kung paano lumago. So when we get salvation, we receive the eternal life. Kaya nung tayo po ay naligtas, natanggap po natin yung walang hanggang buhay. Then God expects for all the Christian to grow up more and more. Kaya nga po ang Diyos ay umaasa na yung mga Kristiyano ay higit na lumago ng higit at higit pa. Because that is another evidence of salvation. Dahil yung paglago po natin ay isa pong ebidensya na tayo po ay tunay na naligtas. If there is a life, there must be change. Dahil 'di ba, kung meron pong buhay, dapat ito ay nababago. If he is still alive, there must be growth. At kung buhay pa talaga ito, dapat ito ay patuloy na lumalago. But if there is no change and not growing up anything, probably it's dead. Pero kung ito ay hindi lumalago at walang pagbabago, maaari ito ay patay. So even though we get somebody says he got salvation 10 years ago, 5 years ago, but he doesn't grow up anything. And how can we believe he is really saved? Kaya kahit na may nagpapatotoo na sila ay naligtas, 10 taon na nakakalipas, 5 taon na nakakalipas, pero kung wala siyang pagbabago, paano natin paniniwalaan na siya talaga ay naligtas? Of course, sometimes it take a time to grow up. Opo, kung minsan, kailangan talagang gumugol na mahabang oras para lumago. But I'm talking about not growing up. Pero hindi ko po dito binabanggit yung ngunit ang binabanggit ko po dito ay yung hindi paglago. The one pastor was a temporary missionary in Canada. Kaya may isang pastor po, siya po ay panandaliang misyonaryo doon po sa Canada. He felt lonely. Kaya siya po ay labis na nag-iisa. So but in the house, there is one plant. Pero doon po sa bahay nila, meron pong isang halaman. You have a plant? No, plant. So he give the water and bring it to under the sunshine for 3 months. Kaya sa loob po ng 3 buwan, kanya po itong diniligan at ito po ay binilad sa araw. Then one day, one brother visited his place. Ngayon, isang araw yung dumaan, may isang brother na bumisita sa bahay niya. He asked the pastor, Pastor, what are you doing? Kaya tinanong niya yung pastor, Pastor, ano yung ginagawa mo? I'm taking care of this plant. Sabi ng pastor, inaalagaan ko yung halaman na to. I love this plant. Mahal na mahal ko talaga yung halaman na to. Then the brother said,
this is artificial plant. At sabi ng brother na yun, pastor, ito ay artificial na halaman lamang. Like this artificial plant. It's Ka- not alive. Kaya po nitong artificial na halaman natin, hindi po ito buhay. That's why he suddenly realized no change. Kaya nga doon niya lamang po naunawaan na kaya pala hindi ito nagbabago. Because that is not alive. Dahil yung halaman na yun ay hindi buhay. If we really receive the eternal life, there must be change and we must grow up. Kaya kung tayo po talaga ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan, dapat merong pagbabago at merong paglago. The 1 Corinthians chapter 3 verse 6 says, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Kaya sinasabi po ng unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 6, na ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. So, the most important thing is, without God, without help of God and the grace of God, nobody can grow up. Kaya yung mahalagang bagay po dito, na kung wala po yung tulong ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, walang sino man yung lalago sa atin. Bible clearly says God gave the increase. Dahil malinaw na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ang nagpapalago. God can make us grow up in our Christian life. Kaya tayong palaguin ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. But it doesn't mean we have nothing to do. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong gagawin, ha? The Bible clearly says, Apostle Paul says, I planted, Dahil, Apollos watered. dahil sinabi po ni Pablo na ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig. So they did their best to preach the gospel and to take care of the brothers and sisters. Kaya kanilang ginawa yung kanilang lahat na makakaya upang ipangaral yung ebanghelyo at alagaan yung mga kapatid. At that time, God also worked together to increase. At sa parehong oras po na ito, kumilos din po yung Diyos para palaguin sila. So we cannot say we have nothing to do for growing up in our Christian life. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong gagawing anuman para lumago tayo sa ating buhay Kristiyano. If we have nothing to do, Bible cannot say grow up. Dahil kung wala tayong dapat gawing anuman, hindi dapat sinasabi ng Biblia na lumago kayo. So Bible says, may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia na The verse 15, Verse Ephesians 15. chapter 4, verse 15. lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Yes. So why should we grow up? Kaya bakit ba tayo kailangan lumago? The first reason is, this is God's commandment. Kaya yung unang dahilan po, dahil ito po yung utos ng Diyos. God says, grow up. Sinasabi ng Diyos na lumago kayo. Then we have to grow up. At nang sa gayon, kailangan din po nating lumago. God says, repent and believe in the gospel. Then we should repent and believe in the gospel. At di ba po, sinabi din po ng Diyos na kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kaya sa panig natin, dapat tayong magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So sometimes we try to find so many reasons to do something, Dahil kung minsan, marami tayong palusot para gawin yung isang bagay. especially teenagers. Lalo na yung mga kabataan. They used to ask if the parents ask to do something. They used to ask, why? Why should I do that? Kaya yung mga kabataan, kapag inuutusan sila ng kanilang mga magulang, kanilang tinatanong yung nanay nila na, bakit? Bakit ko kailangan gawin yan? What's the reason? What's the purpose? Ano yung dahilan? Ano yung layunin yan? They used to ask so many questions. Kaya palagi sila nagtatanong ng maraming bagay. But actually, even though we don't understand, if God commands something, we have to do it. Pero sa katunayan po na kahit hindi po natin nauunawaan yung isang bagay, kapag may inutos po yung Diyos, dapat po natin gawin. So this is very simple. We have to grow up because God commands us. Kaya simple lamang po, dapat tayong lumago dahil iniutos po ito ng Diyos. And another reason why we have to grow up is if we don't grow up, God will be so disappointed. At isa pa pong dahilan kung bakit kailangan nating lumago, na kapag hindi po tayo lumalago, yung Diyos po ay madidismaya. Please bookmark here, Ephesians chapter 4, verse 15. And let's look at the James chapter 5, verse 7. Kaya lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa Santiago, Kapitulo 5. James chapter 5, verse 7. Santiago po, Kapitulo 5, talatang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon,
Inihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. God is a farmer, Kaya ang Diyos ay gaya ng magsasaka and He spread the seed of the gospel in this world. at kanya pong pinalaganap yung binhi ng ebanghelyo dito po sa mundo. So when people believe it, get salvation, they become the fruits of God. Kaya nga kapag yung mga tao ay sumampalataya at naligtas, sila po ay naging bunga ng Diyos. So in order to harvest the more fruits, the farmer wait and did everything for the fruits. Kaya para po makakuha ng mas maraming bunga, yung magsasaka po ay naghihintay ng labis hanggang sa yung kanya pong mga itinanim ay mamunga. That's why Bible says, farmer waits for the precious fruits of the earth. Kaya sinasabi ng Biblia na hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. But if we don't grow up and no fruits, God will be so disappointed. Pero kung hindi tayo lalago at wala tayong bunga, ang Diyos ay labis na madidismaya. In Luke chapter 13, Jesus shared the one parable. Kaya sa Lucas, Kapitulo 13 po, meron pong isang parable na ibinahagi si Jesus. The certain man, cares the vineyard, Kaya may isang lalaki na po, the fig tree, kaya may isang lalaki na may ubasan na kanya itong inaalagaan. but for 3 years, he didn't get any fruits. Pero sa loob po ng 3 taon, wala siyang natagpuan dito na kahit anong bunga. Then he says, cut it down. Why does it use up the ground? At kanyang sinabi na putulin mo ito, bakit ito nag-aaksaya ng lupa? So Jesus shared the word of God in Israel for 3 years. Kaya si Jesus po ay nagbahagi ng salita ng Diyos sa Israel sa loob ng 3 taon. But Israel people rejected Jesus. Pero patuloy pong tinanggihan ng mga Israelita si Jesus. They didn't get salvation. They didn't become fruits of God. Kaya walang sino man sa kanila yung naligtas at hindi po sila naging bunga ng Diyos. That's why God was so disappointed. Kaya nga yung Diyos po ay labis na nadismaya. The Bible says, cut it down. Why does it use up the ground? Kaya sinasabi ng Biblia na putulin mo ito, bakit ito sinasayang yung lupa? When the baby is born, all the family are so happy. Di ba kapag po may isang sanggol na naipanganak, lahat po ng parte ng pamilya ay labis na masaya. But if the baby doesn't grow up, all the family are so worried. Pero kapag yung bata o yung sanggol ay hindi po lumalaki o lumalago, lahat po ng pamilya ay mag-aalala. Why he cannot talk? Why he cannot walk? Bakit hanggang ngayon hindi pa yung nagsasalita at hindi naglalakad? When he gets salvation, God was so happy. Kaya nung tayo po'y naligtas, labis pong masaya yung Diyos. But if we don't grow up, God worries so much. Pero kung hindi po tayo lumalago, labis pong mag-aalala yung Diyos. Brothers and sisters also so worried about that. At maging yung mga kapatid po natin ay mag-aalala sa bagay na to. He shared the testimony, he got salvation. Nagbabagay naman siya ng patotoo na naligtas na siya. But why he doesn't grow up? Pero bakit walang paglago? Why he doesn't have any fruits? Bakit wala man lang siya kahit anong bunga? What's wrong? Anong problema niya? Or maybe he doesn't get salvation. O kaya, maaari hindi pa talaga siya ligtas. We pray a lot and worry a lot. Kaya, labis tayong nananalangin at labis na nag-aalala. We also have to check ourselves. At maging yung sarili po natin, dapat po nating suriin. Why I cannot grow up? Bakit ba hindi ako lumalago? Why I don't have any fruit? At bakit ba wala akong anumang bunga? What's the problem? Ano ba yung problema? Or am I not saved yet? O kaya, baka hindi pa ako ligtas. If my salvation is not clear, we have to check ourselves. Kaya kung hindi po malinaw yung kaligtasan para sa'yo, kailangan mo pong suriin yung sarili mo. Otherwise, God will be so disappointed. Dahil kung hindi, labis pong madidismaya yung Diyos. And another reason why we have to grow up is because every year, the Satan is getting wiser and wiser. At isa pa pong dahilan kung bakit natin kailangan lumago na taon-taon po si Satanas po ay higit na nagiging tuso. That's why if we don't grow up, it's getting harder to save lost souls. Kaya nga po kung hindi po tayo lalago, mas magiging mahirap po sa atin na mailigtas yung mga ligaw na kaluluwa. The standard of the sin is getting lower and lower. At maging yung pamantayan po natin sa kasalanan ay bababa. So before, that was a sin, but these days, it's not the sin. Na maaari noon ito ay kasalanan para sa atin, pero ngayon hindi na ito kasalanan. You know, in Korea, long time ago, we already removed the law about cheating, Kaya, like adultery.
Kaya noon po sa Korea, nung matagal na panahon na po, amin pong inalis yung kautusan po tungkol sa pangangalunya. So even though there is a cheating, it's not a reason to divorce. Kaya nga kahit na meron na pong pangangalunya, hindi daw po ito yung dahilan para maghiwalay. It's not a sin in the legally in Korea. Kaya sa Korea po, hindi na po ito legal na kasalanan. When I visit Las Vegas, you know Las Vegas, casino, gambling, they boldly show the signboard, this is Sin City. Kaya nung ako po ay pumunta sa Las Vegas, doon po yung puno ng casino at ng mga pasugalan, kanila pong ipinakita sa isang signboard na ito ang syudad ng kasalanan. You can commit a sin here. Maaari kayong gumawa ng kasalanan sa lugar na to. Don't misunderstand. I visit the Las Vegas church, not for the gambling. Kaya huwag niyo po mamali ng pangunawa, binisita ko po yung Las Vegas Church, hindi po para magsugal. I had a sermon there. Nagkaroon po ako ng sermon doon. When I took a taxi, I couldn't see outside Kaya nung sumakay po ako ng taxi, hindi po ako makatingin sa labas. because all the women were very poor. Dahil lahat po ng babae ay napakahirap. That's why they wear the very small clothes. Kaya nga po yung kanilang mga suot ay napakaiksi. They didn't have a money to buy the long sleeve. Wala po silang pera para bumili man lamang po ng mga habang kasuotan. So that's why because of competition, I couldn't see outside. Kaya dahil po doon, hindi ako makatingin sa labas. Then they walk. And everyone does that. At naglalakad pa sila at halos lahat ay ganun yung ginagawa. These days, Viper, Babe. vape. The teenagers said, this is not cigarette, this is not smoking. Kaya sa panahon po natin, di ba, yung vape, sinasabi ng mga kabataan na hindi naman ito paninigarilyo. What's the problem to have a boyfriend and girlfriend? At ano bang problema o na magkaroon kami ng boyfriend o kaya ng girlfriend? Standard of the sin is getting lower and lower. Kaya yung pamantayan po ng mga kabataan sa kasalanan ay pababa na ng pababa. That's the work of Satan. At ito po yung gawain ni Satanas. Hey, just eat the fruit of the knowledge of good and evil. It's okay. It's not a sin. Uy, tikman mo lang yung bunga ng pinagbabawal na bunga ng Diyos. Okay lang yan, hindi naman yan kasalanan. Satan is tricking us more and more. Kaya si Satanas po ay higit na higit at higit po tayong tinutukso. In Genesis chapter 3, Satan appeared as a form of a serpent. Kaya sa Genesis po, chapter 3, si Satanas po ay nagpakita sa anyo ng ahas. In Revelation chapter 12, the Satan appeared as a form of dragon. Pero sa Apokalipsis Kapitulo 12 po, si Satanas po ay lumitaw sa anyo ng dragon. So small snake becomes a dragon. It's getting wiser and stronger. Kaya yung maliit na ahas ay naging dragon, kaya ito ay mas nagiging malakas at mas nagiging tukso. That's why every moment, every year, if we don't grow up, how can you fight against the Satan? Kaya nga po sa bawat panahon, sa bawat taon, kung hindi po tayo lalago, paano natin mapagtatagumpayan si Satanas? Solomon, everyone, the king, he become a king. He really loved God. Kaya di ba po si Haring Solomon, nang siya po yung naging hari, labis po niyang minamahal yung Diyos. So he offered 1,000 burnt offering. Kaya siya po ay nagandog ng 1,000 handog na sinusunog. That much he respect God and love God. Kaya gano'n niya po labis na ginagalang at minamahal yung Diyos. And when he got married with the one woman, when he had the one wife, still he loved God. At nang siya po ay magkaroon ng isang asawa, mahal niya pa rin po yung Diyos. But when he had the 300 concubines and 700 wives, they turn around his heart. Pero nang siya po ay magkaroon ng 300 aliping babae at 700 asawang babae, yung kanya pong puso ay nabago sa pamamagitan ng kanyang mga asawa. He couldn't resist 1,000 women. Kaya hindi niya po kayang pigilan o kayang mapapagtagumpayan yung 1,000 babae. Even though we got salvation, if the Satan is getting wiser and wiser, and if we don't grow up, we will fall down.
Kaya kahit na tayo po ay ligtas na, pero kung hindi po tayo lalago at si Satanas ay labis na magiging tuso, tayo po ay mabibigo tayo po ay mabibigo. Then how can we establish the church and save the lost souls? Kung gayon, paano po natin mai-establish yung church natin at makakapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa? So in order to save more lost souls and in order to fight against Satan, we should grow up. Kaya para mas makapagligtas pa tayo ng maraming ligaw na kaluluwa at para mapagtagumpayan si Satanas, dapat po tayong lumago. So there are two kinds of Christian life. Kaya may dalawang uri ng Kristiyanong pamumuhay. Christian life going up and going down. Yung buhay Kristiyano na pataas at yung buhay Kristiyano na pababa. Even though it's so slow, if our Christian life is going up, it is right. Kaya kahit po na yung paglago natin sa buhay Kristiyano ay mabagal, pero hanggat ito ay pataas, ito ay mabuti. But even though we have a position in the church and it has been long time since we got salvation, and even though it looks so great, if our Christian life is going down, it's so dangerous. Pero kung tayo ay meron ng posisyon sa church at matagal na panahon na tayo naligtas at kahit na mukha tayong dakila, pero kung yung buhay Kristiyano natin ay pababa, ito po ay nakakadismaya. Samson was born in the top of the mountain, Sora. Kaya si Samson po, siya po ay ipinanganak sa tuktok ng bundok sa Sora. But in order to meet the Palestine women, he went to the Timnah. Pero para matagpuan yung isang babaeng Palestina, siya po ay pumunta sa Timna. That is a lower place. At ito po ay nasa mababang lugar. And he went down to the valley of Sorek. At siya din po ay pumunta sa libis ng Sori. In Sorek, he met Delilah. At doon niya po nakilala si Delilah. So his life went down and down. Kaya yung kanyang buhay ay palubog ng palubog. Jonah's life was going down and down. At maging yung buhay po ni Jonas ay pababa ng pababa. So what about our Christian life? Kaya paano naman yung buhay Kristiyano natin? Our Christian life, even though it's slow, is growing up and up or down and down. Yung buhay Kristiyano ba natin na bagamat mabagal, ito ba ay lumalago ng pataas o palubog tayo ng palubog? We have to grow up. Dapat po tayo lumago. Then we can bear the more fruits and save those souls more. Nang sa gayon po, marami po yung magiging bunga natin at makapagligtas pa tayo ng maraming ligaw na kaluluwa. Let's go back to Ephesians chapter 4, Kaya tingnan po ulit natin yung Efeso Kapitulo 4 verse 15. sa talatang 15. Then, in which part should we grow up? Ngayon, saang lugar kaya tayo dapat lumago? The verse 15, speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is head, Christ. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumagot tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. So 1 Corinthians chapter 11 verse 1 says, imitate me just as I also imitate Jesus Christ. Kaya sinabi po sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. So we have to imitate Jesus Christ in all parts. Kaya dapat po nating maging gaya sa Yesu Kristo sa lahat po ng parte. Another word is, grow up in all things into Jesus. Sa ibang salin po, lumago tayong lahat sa Kanya, kay Jesus. Let's look at the Luke chapter 2. Tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 2. Luke chapter 2 verse 52. Lucas po, Kapitulo 2, talatang 52. Jesus grew up in the wisdom. Kaya si Jesus po ay lumago sa karunungan. The Luke chapter 2 verse 52. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Jesus increased in wisdom. Kaya lumago si Jesus sa karunungan. We also should increase in the Bible and wisdom. Kaya sa panig natin, dapat din po tayong lumago sa Biblia at sa karunungan. As much as we understand the Bible, our faith can grow up. Dahil kung paanong higit nating nauunawaan yung Biblia, yung pananampalataya po natin ay maaaring lumago. As much as we grow up in the Bible, we have a confidence to live according to the Bible. Kaya kung gaano tayong labis na lumalago sa Biblia, ganoon din po yung kumpiyansa natin na makapamuhay ayon po sa Biblia. Let's look at the 1 Corinthians chapter 14.
Kaya tingnan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 14. 1 Corinthians chapter 14, verse 20. Unang Korinto po, Kapitulo 14, talatang 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata, sa kasamaan ay maging sanggol kayo, ngunit sa pag-iisip ay maging husto na sa gulang. Do not be children in understanding of the Bible and God. Kaya sabi, huwag kayong maging isip bata sa pagkaunawa sa Diyos at sa Biblia. But in understanding be mature. Ngunit sa pag-iisip ay maging husto na sa gulang. Some people know so many things about the world, Kaya may mga tao po na maraming alam tungkol sa mundo. but they are children to understand the Bible. Pero mga isip bata sa pagkaunawa sa Biblia. Bible says, don't be the children to in understanding of Bible. Pero sinasabi po ng Biblia na huwag kayong maging isip bata sa pagkaunawa sa Biblia. When I was a teacher, before I worked for the church, my students came to me. Kaya nung guro pa lamang po ako, bago po ako gumawa para sa church, may isang estudyante po na lumapit sa akin. They were so excited. Kaya labis po talaga silang nasasabik. Teacher, do you know today? Today? What is today? Kaya sinabi nila sa akin, oh guro, alam niyo ba yung nangyari sa araw na to? I don't know. Kaya sabi ko, hindi ko alam. Today is for example, the BTS. Like a BTS, everyone knows BTS, right? The teacher, today is the BTS member's birthday. Kaya bilang halimbawa po, sabi po sa akin, guro, alam mo ba birthday ng isang BTS member? Then that group has some members, like for example, 5 members. Then they mentioned all the members' birthday. Kaya halimbawa, yung member na yun ay may 5 miyembro at kanilang binanggit yung bawat araw ng kanilang kapanganakan. This member's birthday is blah, blah, blah. This member's birthday is blah, blah, blah. They know everything. Kaya alam po nila yung lahat ng bagay. So I asked them, what is the birthday of your father? Kaya tinanong ko sila, kailan naman pinanganak yung tatay mo? January? March? No, I'm not sure. What's this? Kaya ano yung ganitong bagay? They understand. They are so mature to understand these singers. Kaya husto na yung gulang nila para maunawaan yung tungkol sa mga awit na ito. But they are children to understand parents. Pero mga isip bata naman sa pagkaunawa sa kanilang magulang. If we understand so many things about the world, but if we don't understand the Bible and children, that is not right before God. Kaya kung maraming bagay na yung nalalaman natin tungkol sa sanlibutan, pero kung kaunti lamang yung nauunawaan natin sa Biblia at mga isip bata pa sa Biblia, hindi po ito mabuti. What's this? Kaya ano po yung bagay na to? What would Jesus do? Kaya what would Jesus do? O ano ang gagawin ni Jesus? As much as we understand the Bible, we can also answer about what would Jesus do in every moment, in every case. Kaya nga kung paano nating nauunawaan yung Biblia, ganun din po natin malalaman at mauunawaan kung ano ba yung gagawin ni Jesus sa bawat panahon at sa bawat kaso. Why we sometimes make a wrong decision and why we sometimes confuse and don't know what to do. Kaya bakit ba minsan mali yung mga pagpapasya natin at bakit ba kung minsan tayo po ay nalilito kung ano yung dapat nating gawin? Because we don't know what would Jesus do. We don't understand the Bible. Dahil hindi natin alam kung ano yung gagawin ni Jesus at hindi natin nauunawaan yung Biblia. So as much as we understand, as much as our understanding is growing up, we can live according to the will of God.
Kaya nga po kung gaanong lumalago po yung pangunawa natin sa Biblia, ganun din po tayo makakapamuhay ayon po sa kalooban ng Diyos. Look at the life of Daniel. Kaya tignan niyo po yung buhay ni Daniel, When he became a captive, he decided to live according to the will of God. na bagaman na siya po ay sinakop o siya po ay hinuli, siya Then- pa rin po ay nagpasya na makapamuhay para sa Diyos. Then his wisdom getting increase and increase. At yung kanyang karunungan tungkol sa Diyos ay palago ng palago. So he interpret the dream of the king Nebuchadnezzar. Kanya pong naisalin yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. And later, he interpret the dream of the writer on the word at the time of the king Belshazzar. At sa paglipas ng panahon, kanya pong naisalin kung ano man yung naisulat ng isang kamay doon sa pader sa panahon ni Haring Belshazzar. And he also interpret the vision of the Belshazzar. At kanya rin pong naisalin yung pangitain ni Haring Belshazzar. And when he read the Bible, he also understand after 70 years, the God will finish the Babylon exile. At nang kanyang basahin po yung Biblia, kanya rin pong naunawaan na pagkalipas ng 70 taon, matatapos po yung kanila pong So he realized that after 70 years, Israel people could return to Israel. kanya pong naunawaan na pagkalipas ng 70 taon, yung mga Israelita ay makakabalik na sa Israel. And in Daniel chapter 9, he understood, he prophesied about Jesus. At sa Daniel po, Kapitulo 9, kanya pong propesiya yung tungkol kay Jesus. And at the end, he talked about the 7 years tribulation. At sa katapusan po nito, kanya pong binanggit yung tungkol sa 7 taong kapigatian. So he understood the deeper and deeper, and his wisdom is increased more and more. Kaya yung kanyang pangunawa ay lumalalim ng lumalalim at yung kanya pong at siya po ay lumalago ng lumalago. That's why he affected so many people. Kaya marami po yung naepektohang mga tao sa kanya. We know when Jesus was born, the wise man from the east visited Jesus. Kaya di po nalalaman natin na yung nang Jesus po ay ipinanganak, yung mga pantas po mula po sa silangan ay bumisita kay Jesus. Biblical scholars says they came from Babylon. At yung mga biblical scholar po, kanila pong sinabi na sila po ay nagmula sa Babylonia. Babylon is the east side from Jerusalem. Dahil yung lugar po o yung bansang Babylonia, ito po ay nasa silangang bahagi ng Israel. How they believed Jesus and waited Jesus. Kaya paano sila nanampalataya at nag-antay kay Jesus? They probably have the face of God when the Daniel was captive in Babylon. Maaring nagkaroon po sila ng pananampalataya tungkol sa Diyos nang si Daniel po ay dinalang bihag sa Babylonia. So as much as our understanding increase, we can affect so many people deeply. Kaya nga kung paano lumalalim po yung pagkaunawa po natin, ganito din po natin maaapektuhan yung maraming tao. For example, when we visit the brothers and sisters, without understanding of Bible, we just visit and, please come to the church. You have many difficulty. That is also good and effective. Di ba po, alimbawa, kapag bumibisita tayo sa mga kapatid, atin silang binibisita at binahabahagi yung salita ng Diyos at sinasabi na, halika na, bumalik ka na. Maaring yung bagay na ito ay mabuti. But what if we share the Bible verses and solve their problem or concern based on the Bible, they really get strength. Pero paano kaya kung maibahagi natin sa kanila yung salita ng Diyos na naaayon po sa kanila pong kalagayan, maaari po sa salita na yon ay magkaroon po sila ng tunay na kalakasan. That's the power of Bible. At ito po yung kapangyarihan ng Biblia. So if we don't grow up in the wisdom, we cannot effect more. Kaya nga kung hindi po tayo lumalago sa karunungan, hindi po natin maapektuhan yung ibang tao. When the Ezra went to Israel, he didn't do anything. Kaya nang si Ezra po ay bumalik na sa Israel, wala siyang ginawang anuman. He just taught to the Bible. Kanya lamang pong itinuro yung Biblia. When Israel people learn the Bible, their life is totally changed and they revived. At nang maunawaan o mapag-aralan ulit ng mga Israelita yung Biblia, yung kanilang buhay ay napanumbalik at yung kanilang pong puso ay nanumbalik din. So, we have to grow up in all things in Jesus. It means as Jesus grew up in the wisdom, we also have to grow up in the wisdom. Kaya sabi, lumago tayong lahat sa Kanya, kay Jesus. Kaya ibig sabihin po nito, kung paanong lumago si Jesus sa karunungan,
dapat ganun din po tayong lumago sa karunungan. And also, we should become cleaner and cleaner. Gayon din po, dapat po tayong higit na maging malinis pa. Everyone can make a mistake. Opo, bawat isa po sa atin ay maaaring magkamali. Nobody can say he is innocent and he never commit a sin, never make a mistake. Dahil walang sino man yung makakapagsabi sa atin na wala tayong kaso o kailanman hindi tayo nagkasala. But the problem is, but important thing is, after, even though we make a mistake, how should we repent and try to live for God again? Pero yung pinakamahalagang bagay po dito, bagaman tayo po yung magkamali, kung paano po tayo magsisisi at makapamuhay po para sa Diyos, para po sa Diyos, ito po yung mahalaga. Even though we have a big sin, when we repent, we can get a second chance to be used by God. Kaya kahit na makagawa tayo ng malaking kasalanan, pero kung tayo po ay magsisisi, maaaring bigyan tayo ng Diyos na ikalawang pagkakataon. Committing sin is not the end. Kaya yung pagkakasala po, hindi po ito yung katapusan. Even though we are under discipline, that's not the end of our Christian life. At kahit po tayo ay nasa ilalim ng disiplina ng Diyos, hindi po ito yung katapusan ng ating buhay Kristiyano. We must not give up in our Christian life. Kaya wag po dapat tayong sumuko sa ating buhay Kristiyano. Pastor, I think I'm done. I cannot start again. Pastor, tingin ko, tapos na ako. Hindi na ako makakapagsimula pang muli. I cannot start, I cannot be used by God again. Hindi na ako ulit gagamitin pa ng Diyos. But there is a biggest evidence God expect and God wait for you to recover your Christian life. Pero meron pong malaking ebidensya na ang Diyos ay umaasa at nag-aantay na ikaw ay makapanumbalik sa iyong buhay Kristiyano. What's that? Ano po yon? You are still alive. Buhay ka pa hanggang ngayon. So if God give up, that is your last day. Kaya kung yung Diyos ay susuko na talaga sa iyo, ito na yung huling araw mo. But we are still alive. It means God still wait for us to recover our Christian life. Pero buhay pa tayo, ibig sabihin po nito, yung Diyos ay nag-aantay pa sa atin na makapanumbalik. Look at the life of David. Kaya tignan niyo po yung buhay ni David. He committed really big sin, sexual sin. Siya po ay nakagawa ng talagang malaking kasalanan, yung sexual na pangangalo niya. But sincerely he repent. Pero siya po ay labis na nagsisi. That's why at the end of his life, he didn't commit sexual sin. Kaya nga hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, hindi na po siya muli gumawa ng pangangalo niya. So, even though we make a mistake, we have to repent and our Christian life should become cleaner and cleaner. Kaya nga, bagaman tayo po ay nagkasala o nagkamali, dapat po tayo magsisi at dapat yung buhay Kristiyano po natin ay higit na maging malinis ng higit at higit pa. Let's look at the 2 Thessalonians chapter 1. Kaya tignan po natin sa ikalawang Tesalonika. Kalawang Tesalonika po, Kapitulo 1. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Kalawang Tesalonika po, Kapitulo 1, talatang 3. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha, at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nadaragdagan. Thessalonian church has many sufferings and persecutions. Kaya yung iglesia po ng Thessalonica ay marami po mga kahirapan at maraming pag-uusig. But Apostle Paul sent this 2 Thessalonians and he is so thankful. Pero si Apostol Pablo po, kanya pong pinadala yung sulat na ito sa mga taga-Thessalonica at labis po siya nagpapasalamat. Because Thessalonian church endured all the suffering and persecutions. Dahil yung mga kapatid po sa Thessalonica, kanila po talagang labis na pinagtiisan yung kanilang mga kahirapan at mga pag-uusig. Why? Bakit po? Because your faith grows exceedingly. Dahil sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. So, one more thing that we have to grow up is faith. Kaya yung isang bagay na dapat pong lumago sa atin ay yung pananampalataya. There is the church and behind near the church there is a bar. Kaya halimbawa po, meron po ditong isang church at katabi po nito ay meron pong bar.
So they always dance and drink and fight. So the pastor, whenever they gather, the pastor prayed like this. Kaya sila po ay nagiinuman, sumasayaw at nagsusuntukan. Pero yung pastor po, siya po ay nang sila po ay nagkakatipon, siya po ay nanalangin na gaya nito. Lord, please destroy this bar. Kaya nanalangin siya, Panginoon, pakiusap, wasakin mo na yung bar na to. By lightning, destroy this bar. Kahit nasa pamagitan lamang ng kidlat, wasakin mo po yung bar na to. One day, by the lightning struck the bar and it really destroyed. At dumating yung, at pagkalipas na isang araw, may isa talagang kidlat na tumama sa bar at ito ay nawasak. Then the bar owner heard that the pastor had been praying for this. At narinig po ng may-ari ng bar na yung pastor ay patuloy na pinapanalangin yung bagay niya to. So he sued this pastor. Kaya kanya pong kinasuhan yung pastor na yun. Two of them stand in the judge. Kaya pareho po silang tumayo sa hukuman. Then he says, the bar owner said, because pastor prayed, God destroyed my bar. At sinabi nung may-ari ng bar na dahil sa ipinanalangin ng pastor, binasak ng Diyos yung bar ko. Then pastor says, I just prayed. And even though I prayed, everything is really happened. At sabi naman ng pastor, nanalangin lang naman ako, hindi naman porket nanalangin ako, mangyayari talaga. The bar owner said, because he prayed, God answered immediately. At sabi naman ng may-ari ng bar, hindi dahil nanalangin siya, kaya ito ay sinagot ng Diyos. Then the pastor insists, even though I prayed, everything not happened. At sinabi naman ng pastor, kahit pinanalangin ko yun, hindi naman yun maaaring nangyari. So he believed it's because of a prayer. He believed it's not because of prayer. Kaya yung may-aring ng bar ay naniniwala na ito ay nangyari dahil sa panalangin, pero yung pastor naman ay hindi naniniwala. So whose faith is stronger? Kaya kaninong pananampalataya yung mas malakas? Bar owner. Yung may-ari po ng bar. He really believed it. Dahil talagang naniniwala siya. It's just a joke, but our faith must grow up. Kaya pabiro lamang po ito, pero dapat yung pananampalataya po natin ay dapat lumago. Otherwise, we cannot overcome the difficulties and the situation. Dahil kung hindi po natin mapagtatagumpayan yung mga kahirapan, ganun din po yung sitwasyon natin. What is the faith? Kaya ano ba yung pananampalataya? The faith is like a telescope. Kaya yung pananampalataya po, gaya po ito ng telescope. You know telescope? Alam niyo po yung telescope? Oh, I cannot see the letter backside. Kaya hindi ko po makita yung letra doon sa likod. And through the telescope, I can read. So that things which is really far from me, I can make it close. Kaya sa pamamagitan po ng telescope, nababasa ko na ito. Kaya yung malayo pong bagay ay maaari po maging malapit sa akin gamit yung telescope. My visitor was very far place. Kaya may isa pong bumisita sa akin mula sa malayong lugar. He's coming to me. At paparating na siya sa amin. But when I look at him by telescope, he's already here. Ngayon, nang siya po'y tignan ko gamit yung telescope, siya ay nandito na. So faith is like a telescope. Kaya yung pananampalataya po ay gaya ng teleskopyo. It doesn't happen yet. Hindi pa ito nangyayari talaga. But we believe. When we believe it, it's already happened in us. Pero kung tayo po'y sasampalataya na ito ay mangyayari, ito ay nangyari na sa atin. Even though it's really far, it's very close to us. Kaya kahit na ito, bagaman ito ay malayo, ito ay mas malapit pa sa atin. We can live like it's already happened. Maaari tayo makapamuhay na para bang ito ay nangyari na. So that the faith is not looking at the environment or difficulties around us. Kaya yung pananampalataya po, hindi po ito yung pagtingin sa kalagayan natin. Faith is looking at the promise of God. Kundi ito ay ang pagtingin sa pangako ng Diyos. Even though it's not achieved yet, if we have a faith,
is already achieved, is already answered in our life. Kaya nga kahit na ito ay parang hindi pa nangyayari sa ating buhay, pero kung tayo ay merong pananampalataya, ito ay naisagawa na sa ating buhay. We don't go to the heaven yet, Kaya wala pa po tayo sa langit. but heaven is already in us Pero yung langit ay nasa atin na because of faith. dahil sa pananampalataya. We don't receive the glory of God yet, Hindi pa po natin natatanggap yung kaluwalhatian mula sa Diyos. but we can live for the glory because of the faith. Pero makakapumuhay po tayo ng meron pong kaluwalhatian dahil sa pananampalataya. So the faith is not to look at the environment, but to look at the promise of God. Kaya nga po yung pananampalataya, hindi po ito yung pagtingin sa paligid natin, kundi sa pangako po ng Diyos. Let's look at the Matthew chapter 14. Kaya tingnan po natin sa Mateo, Kapitulo 14. Matthew chapter 14, verse 28. Mateo po, Kapitulo 14, talatang 28. Jesus visited his disciples while the disciples suffered because of the storm in the sea. Kaya sa panahon po na ito, binisita po ni Jesus yung kanyang mga alagad habang sila po ay nagdurusa doon po sa bagyo sa dagat. That time, Jesus walked on the water. At sa panahon po na ito, si Jesus ay lumalakad sa tubig. Then verse 28, Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. At sa verse 28 po, sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. If we love someone, we want to imitate everything about him. Diba kapag meron tayong iniibig, gusto nating gayahin yung lahat ng bagay na tungkol sa kanya. So Peter wants to do something like a Jesus. Kaya si Pedro po, gusto niya rin pong gawin yung bagay na ginagawa ni Jesus. He wants to grow up to Jesus. Kaya gusto niya pong lumago hanggang kay Jesus. He wanted to imitate Jesus. Kanya pong ninais na maging gaya ni Yesu Kristo. So he says, command me to come to you on the water. Kaya kanya sinabi, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. And while he's looking at Jesus, he walked on the water. Kaya habang siya po'y nakatingin kay Jesus, siya po ay lumalakad sa tubig. But when you look at the storm and the wind, he fell down. Pero nang kanya pong marinig nang siya po ay tumingin sa bagyo at sa malakas na hangin, siya po ay lumubog. The verse 31, that's why Jesus said, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at tinawakan siya na nagsasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Oh, you of little faith. O ikaw na maliit ang pananampalataya. Little faith means there must be great faith. Kaya yung maliit na pananampalataya, ibig sabihin, meron pong malaking pananampalataya. The centurion, his servant died, was sick. Kaya di ba po, meron pong isang centurion na yung kanya pong alipin ay meron pong sakit. When Jesus decided to go there and heal him, centurion says, no, I cannot handle your visiting. Kaya nang si Jesus ay magpasya na pumunta doon at pagalingin yung kanya pong alipin, sinabi po ng isang centurion na hindi ako karapat-dapat na patuloyin ka. As a commander, when I say something, all the soldiers obey me. Dahil bilang centurion, kapag may inutos ako, lahat ng nasasakupan ko ay sumusunod sa akin. So if you say something, I believe my servant will be healed. Kaya nga kung sabihin mo lamang yung salita, naniniwala ako na gagaling yung aking alipin. That's the faith. Kaya yun po yung pananampalataya. Jesus praised his faith. I never seen that kind of faith. Kaya pinuri po ni Jesus yung kanyang pananampalataya na sinasabi, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. There is a little faith having the doubt, and there is a great faith. Kaya meron pong maliit na pananampalataya na nag-aalinlangan at meron pong malaking pananampalataya. Our faith must be grow up. Kaya nga, yung pananampalataya po natin ay dapat lumago. Otherwise, we can easily hurt and easily depressed and disappointed. Dahil kung hindi, mabilis po tayong masaktan at mabilis po tayong manlumo at madismaya. Whenever storm comes, we are so afraid and will fall down. Na sa tuwing merong darating na bagyo sa buhay natin, labis po tayong manginginig at tayo po ay lulubog. Because of little faith,
Peter was falling down in the water. Kaya dahil po sa maliit na pananampalataya, si Pedro po ay paunti-unting lumulubog sa tubig. Because of little faith, whenever we face on the difficulties, we are so worried and it seems like our life already ends. At dahil po sa maliit nating pananampalataya, kapag ka merong anumang sakuna na dumating sa ating buhay, labis po tayong nanlulumo o nag-aalala na para bang yung buhay natin ay katapusan na. What if the Peter's faith was great? Kaya paano kaya kung malaki din po yung pananampalataya ni Pedro? He still work on the water. Maaring patuloy pa rin po siyang lumalakad sa tubig. What if our faith grew up more and more? Even though there are so many difficulties and problems, we work on that problem. Kaya paano kaya kung yung pananampalataya natin ay lumago ng higit at higit pa, na maaari habang meron tayong mga kahirapan at mga pagdurusa, atin lamang pong lalakaran yung mga bagay na ito. Lord, even though I have so many problems and so many concerns, I believe you are with me and guide me. Ating masasabi na, Panginoon, kahit na marami akong problema at mga alalahanin, naniniwala akong ikaw ay kasama ko na gumagabay sa akin. Even though I have financial difficulties and the family problem, I believe you will guide me and help me. Na kahit na meron akong problema sa salapi at merong problema sa aking pamilya, naniniwala ko na ikaw yung gagabay sa akin at tutulong sa akin. When our faith grew up, we don't easily hurt from others. Kaya kapag po lumaki o lumago po yung ating pananampalataya, hindi po tayo mabilis masaktan mula sa iba. What's this? Kaya ano po ito? Mice? Oh, thank you. Elephant? Oh, Kaya isang bubwit po, tsaka elepante. mice is very fat. Anyway, this much scar is so critical to the mice. Kaya para po sa bubwit, yung ganito pong kalaki na sugat ay malala para sa kanya. It can die. Maaari po niya itong ikamatay. But exactly same scar is just nothing to elephant. Pero itong parehong sukat ng sugat sa elepante, ito ay baliwala lamang. Because it's really big. Dahil siya po ay malaki. So, if our faith is little, even small things is so critical to our Christian life. Kaya kung yung pananampalataya po natin ay maliit lamang, kahit na meron tayong maliit lamang pong problema, ito ay para bang kritikal sa ating buhay. Because of one word, we are so depressed and hurt. Na dahil sa isang salita lamang, labis na tayo nasaktan at nanlumo. But when our faith grows up, even big things becomes a nothing and doesn't affect in our Christian life. Pero kung yung pananampalataya po natin ay lumago, kahit po yung mga maliliit o malalaking bagay ay hindi po makaka-apekto sa ating buhay Kristiyano. That's why our faith must grow up. Kaya nga, yung pananampalataya po natin ay dapat lumago. And let's look at we don't have enough time. Let's look at Romans chapter 12. Kaya tingnan po natin sa Roma, Kapitulo 12. Romans chapter 12, verse 11. Roma po, Kapitulo 12, talatang 11. This is the verse, every year, our senior pastor, Reverend Pastor Liwan Ni, search this verse every year when we start the new year. Kaya yung kagalang-galang po natin na pastor, na si Pastor Johan Ray, kada magsisimula po yung taon, kanya pong binabanggit yung talata na ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Yes. We should getting more diligent, more and more diligent. Kaya dapat higit po tayong magsikap pa ng magsikap. Satan is getting more diligent. Kaya di ba po si Satanas, pasipag po siya ng pasipag. So he visited
unsaved people and even brothers and sisters to destroy their life. Kaya kanya pong binibisita yung mga ligaw na kaluluwa, maging yung mga buhay ng ating mga kapatid. If we are lazy, if we are not more and more getting diligent, we will lose many lost souls. Pero kung tayo po ay tatamad-tamad at hindi po labis na magsisikap, atin pong mawawala yung maraming ligaw na kaluluwa. So, not lagging in diligence, fervent in the spirit, and serving the Lord. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa spirito na naglilingkod sa Panginoon. Let's look at the 1 Samuel. Kaya tingnan po natin sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 1, unang Samuel po, Kapitulo 1. verse 9. Unang Samuel, Kapitulo 1 po, talatang 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumindig si Ana pagkatapos na sila ay makakain at makainom sa Shilo. Noon si Eli na pari ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Eli, the priest, was sitting on the seat. On the seat. Si Eli na pari ay nakaupo sa upuan niya. His seat. Sa upuan niya. Actually, in the tabernacle, there is no seat. Kaya sa katunayan po, doon po sa tabernakulo, walang anumang upuan. Because the tabernacle is the place to work. Dahil yung tabernakulo po, ito po yung lugar para gumawa. But Eli, the priest, made the one seat and he always sat there. Pero si Eli na pari po ay gumawa ng isang upuan at palagi po niya itong inuupuan. That's why Bible described the seat is the seat, his seat. Kaya nga po, pinabanggit po ng Biblia na ito ay kanyang upuan o upuan niya. Kanya. So this is his own seat, his own chair. Kaya pag-aari niya po yung upuan na ito, kanya po ito. So instead of working for the Lord diligently, he became lazy. Kaya imbes na maging masipag na gumawa para sa Panginoon, siya po ay naging tamad. When he died in that seat. Kaya nang siya po ay namatay, siya din po ay namatay doon sa upuan na yun. So until he died, he was lazy. Kaya hanggang sa siya po ay mamatay, siya po ay tamad. Why did God call us? Kaya bakit ba tayo tinawag ng Diyos? Because there are so many lost souls. Dahil napakarami pong ligaw na kaluluwa. And there are so many brothers and sisters who need our help. At napakarami po mga kapatid na nangangailangan ng tulong natin. What about our family? Kaya paano yung pamilya natin? What about our neighbors and friends? Paano yung mga kapitbahay natin, yung mga kaibigan natin? If we become lazy, we will lose so many blessings and so many fruits. Kung tayo po yung magiging tamad, mawawala po yung maraming biyaya at bunga para sa atin. There is one picture. It talk about the chance. Kaya meron pong isang larawan na tumutukoy tungkol sa pagkakataon. Then he has a hair, the front, Kaya meron po siyang buhok sa kanyang ulo, but back of the head is bald. pero yung likod po ng kanyang ulo ay wala na pong buhok. And in his foot, here is wings. At yung kanya pong sapatos ay meron pong pakpak. So what does it mean? Kaya ano po yung ibig sabihin nito? His name is chance. Kaya yung pangalan po niya ay pagkakataon o chance. When the chance comes, we have to grab it. Kaya kapag dumating po yung pagkakataon, dapat po natin itong sunggabin. Once it passed, we cannot grab. Dahil kapag ito ay lumipas na o nakalagpas na, hindi na po natin ito makukuha. And chances quickly, it passes so fast like a wings. At yung pagkakataon po ay mabilis pong nawawala gaya ng pakpak. That's why, not to miss the chance, when it comes, we should grab it. Kaya para hindi po natin mawala yung pagkakataon, kapag dumating na po ito, dapat po natin itong sunggabin. But if we are lazy, we will miss all the chances to evangelize and to be used by God.
Pero po kung tayo po ay tamad, mawawala po sa atin yung pagkakataon para makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa at ganoon din po magamit ng Diyos. When you look back my life, I really want to repent. Kaya sa tuwing inaalala ko talaga yung aking buhay, gustong-gusto ko talagang magsisi. How many times did I miss the so important chances? Kaya ilang ulit na ba na aking nawala yung maraming mahalagang pagkakataon. I really want to determine my heart. Lord, please help me not to miss any important chance in my life. Kaya gusto ko talagang magpasya sa aking puso na, Panginoon, napakiusap, tulungan mo po akong magpasya na wag nang mawala yung maraming mahalagang pagkakataon sa aking buhay. I want to take it when it comes. Gusto ko itong kunin kapag ito ay dumating na. And the Genesis chapter 37, At sa Genesis po, Kapitulo 37, our dream also must grow up. maging po yung atin pong pangitain o vision, dapat din po itong lumago. Genesis chapter 37, verse 19. Chapter 37 po, verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi nila sa isa't isa, tingnan ninyo, dumarating ang mahilig managinip. So his brothers, the Joseph's brothers, called him, dreamer is coming. Kaya tinawag po ng mga kapatid ni Jose, si Jose, na mahilig managinip. Joseph was called a dreamer. Kaya tinawag po si Jose na mahilig managinip. The many people dream something, Kaya maraming tao yun na nanaginip, but that is just a dream. pero yung mga bagay na yun ay panaginip lamang. But dream in God is not just a dream. Pero yung panaginip sa Diyos, hindi lamang po basta panaginip. The dream given by God must be achieved. Yung panaginip po na ibinigay po ng Diyos, dapat po itong maisakatuparan. So Joseph hold that dream and endure all difficulties. Kaya si Jose po, kanya pong hinawakan yung panaginip po niya at kanya pong pinagtiisan lahat ng kahirapan sa buhay niya. Eventually, he became a prime minister in Egypt and he could be used by God so wonderfully. Kaya nga paglaon, siya po ay naging prime minister sa Ehipto at siya po ay labis na ginamit ng Diyos. We also have a dream. Kaya meron din po tayong panaginip. Construction is one of our dream. Di ba po yung pagtatayo po ng church, yung isa sa panaginip natin? How many times did we pray? Kaya ilang ulit na ba tayong nananalangin para dito? How many times did we discuss and search the lot and have a meeting? Ilang ulit tayong naghanap, nag-usap-usap at nagkaroon ng mga pagpupulong. And we dreamed. We prepared the new place and filled that place with so many saved people. Kaya tayo ay nanaginip na makapagtayo ng bagong lugar at mapuno ito ng maraming ligtas na kaluluwa. And the going to province and conducting Bible seminar is not easy. At maging yung pagpunta po sa mga probinsya para magsagawa ng Bible seminar ay hindi po madali. But we dreamed and prayed, Lord, please save these so many people. Pero tayo po ay nanaginip at nanalangin na, pakiusap, Panginoon, iligtas mo po yung mga tao na ito. And we dreamed one day we can establish the church there. At nananaginip tayo na darating yung araw na makakapagtayo tayo ng iglesia sa lugar na yon. That's why we just obey and follow the will of God. Kaya nga sa panig natin, dapat lamang po tayong sumunod at sundin yung kalooban po ng Diyos. Let's look at the Psalm number 81. Kaya tingnan po natin sa awit, 81, Psalm number 81, verse 10. 81 po, talatang 10. Psalm number 81, verse 10. Sa talatang 10 po, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. God says, I brought the Israel people out of the land of Egypt. Kaya sinabi ng Diyos na aking pinalaya yung mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Who can brought to the 10 plagues to destroy Egypt? That time, the Egypt is the strongest nation. Kaya sa katunayan po sa mga panahon na yun, yung Ehipto po yung pinakamalakas na bansa. Kaya nga, sino yung nagbigay ng 10 salot doon sa Ehipto? Who can bring the whole Israelite
out of Egypt. Kaya sino yung may kakayahan na maglabas ng lahat ng mga Israelita palabas sa lupain ng So Ehipto? it means God is almighty. Kaya ibig sabihin po na to na ang Diyos ay makapangyarihan. God can do everything. Kayang gawin ng Diyos yung lahat ng bagay. That's why God says, open your mouth wide, I fill it. Kaya nga sinabi ng Diyos, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. But if we don't expect anything from God, if we don't dream, we will open our mouths like, oh, this much. Oh. Pero kung wala tayong pangarap o kung hindi natin kung wala tayong inaasahan mula sa Diyos, bubuksan lamang po natin ng masikip yung ating bibig. You can do this much, Lord. Oh. O kaya mong gawin yung ganito lamang, Panginoon. But if we really believe God is almighty and He can do everything, we expect something more. We dream to something more. Pero kung tayo po ay labis na naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan na kayang gawin yung lahat ng bagay, tayo ay malabis na mananaginip, ganoon din po naaasa na mas malaki sa Diyos. We open our mouths widely. Bubuksan po natin ng maluwang yung ating bibig. Lord, I'm ready to follow. Na, Panginoon, handa na po akong sumunod. Please show us. Pakiusap, ipakita mo sa amin. Please help us. Pakiusap, tulungan mo kami. So I dreamed we can conduct a Bible seminar in each barangay, in each campus, in each high school, and we can save the many losers and fill all our places with saved people. Kaya nagkaroon po ako ng pangitain na magkakaroon tayo ng Bible seminar sa bawat barangay, sa bawat campus, sa bawat eskwelahan ng mga high school, at ating mapupunan yung bawat lugar ng mga ligtas na kaluluwa. I dreamed we established so many churches in Philippines. The Selgro One, Mandaluyong Church, Taguig Church. What else? Taytay Church, Makati. Pasig Church. So because we have so many brothers and sisters, we can establish so many churches. I dreamed. Kaya nanaginip po ako na tayo po'y makakapagtatag na marami pong iglesia sa Mandaluyong, sa Taguig, sa Taytay, ganun din po sa Pasig. At dahil sa marami po nating mga kapatid, ganito po yung aking naging panaginip. So we have to grow up. Kaya dapat po tayong lumago. Then how can we grow up? Kung gayon, paano kaya tayo lalago? There are many important parts, but most important thing is, without receiving the grace of God, we cannot grow up. Kaya maraming mahalaga pong parte, pero yung pinakamahalagang parte po dito, na kung wala po yung biyaya ng Diyos, kung hindi po natin ito matatanggap, hindi po tayo lalago. So first step is to abide in the church. Kaya yung unang hakbang po, dapat tayo manatili sa church. Let's look at the Colossians chapter 2. Tignan po natin sa Colosas, Kapitulo 2. Colossians chapter 2, verses 6 and 7. Colosas po, Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 7. Colossians chapter 2, verses 6 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. We should root first. Kaya una, dapat tayong umugat muna. We should abide in the church first. Dapat po muna tayong manatili sa church. And we should root in the Bible and in the fellowship first. At dapat po muna tayong umugat sa Biblia at ganoon din po sa fellowship. Even though it looks boring and it take a long time, we should root first. Kaya kahit na parang nakakawalang gana at ito ay gumugugol na mahabang oras, dapat po muna tayong umugat. Then we can build up. Nang sa gayon, tayo ay makatayo. Then we can establish. At tayo ay maging matibay. Then we can abounding. We can bear the fruits. Nang sa gayon, tayo po ay sumasagana, tayo po ay higit na mamumunga. So without rooting, without receiving all the spiritual strength from God, we cannot grow up and we cannot do anything. Kaya nang wala pong pag-ugat, nang wala pong pagtanggap ng lahat ng biyaya pong mula sa Diyos, lahat po ng espiritual na kalakasan mula sa Diyos, hindi po tayo lalago at wala tayong magagawang anuman. I believe God make our body for all the lessons. Kaya naniniwala po ko na nilikha po ng Diyos yung katawan natin para kumuha ng aral. Here is one marathoner. Kaya meron po dito isang mananakbo. Marathoner. He can run the 42 kilometer.
Kaya kaya niya pong tumakbo sa haba ng 42 kilometer. But even though he's a professional marathon runner, after 100 meter, he fell down. Pero siya po, kahit na siya po ay professional ng mananakbo, pagkalipas ng 100 metro, siya po ay natutumba. He's really exhausted. Labis po talaga siyang napapagod. So he's thinking, what's wrong with me? Kaya iniisip niya, ano ba problema sa akin? I can run, I can finish in 42 kilometer, but after I can just run 100. Kaya anong problema sa akin? Kaya ko naman makatakbo hanggang 42 kilometer, pero ngayon 100 pa lang, pagod na ako. So he determined his heart. Okay. Okay, I'm gonna die. Kaya nagpasya po siya sa kanyang puso na, o sige, hanggang sa mamatay na ako. In this race, I'm ready to die. I'm gonna run. Sa takbuhin na ito, handa akong mamatay, tatakbo ako ng tatakbo. After 10 minutes, he fell down again. At pagkalipas po ng 10 minuto, siya po ulit tumba. What does it mean? Why? Bakit po kaya? For 1 month, he didn't eat. Dahil sa loob po na 1 buwan, hindi po siya kumain. So even though he determined his heart and he tried again and again, and he have a new resolution, he couldn't run. Kaya kahit na siya po yung nagpasya na sa kanyang puso at paulit-ulit niya pong ginagawa ito at nagkaroon pa ng bagong resolution, hindi po siya makatakbo na gaya ng una. Today we understand we have to grow up. Kaya di ba ngayon, naunawaan natin, dapat tayong lumago. We want to grow up. At gusto po nating lumago. We want to run. Gusto nating tumakbo. We want to save more lost souls. Gusto nating makapagligtas na marami pang ligaw na kaluluwa. But if we don't eat the spiritual food, we don't receive the grace of God continuously, we will fall down. Pero kung hindi po tayo patuloy nakakain ng espiritual na pagkain at tatanggap ng biyayang mula sa Diyos, tayo din po ay tutumba. So we ourselves don't have a problem. Kaya tayo po mismo, wala po tayong problema. Not eating well is the problem. Kundi ang problema po ay yung hindi po pagkain ng mabuti. So this runner, instead of making the resolution or making another plan or other things, he has to eat first. Kaya yung mananakbo po na ito, imbis na magplano na kung ano-ano man o kaya gumawa ng resolution, dapat po muna siyang kumain. So foundation of growing up is eating well. Kaya yung pundasyon po ng paglago natin ay yung tamang pagkain. Abiding in the church well. Yung tamang pananatili sa church. So I really hope and pray in 2026, we stick to the word of God and fellowship and never depart from the church. Kaya umaasa at nananalangin po ko na sa taon ng 2026, tayo po ay higit na dumikit sa salita ng Diyos at sa fellowship. And I really hope and pray we grow up more and bear some more fruits. At umaasa at nananalangin din po tayo na tayo po ay higit na lumago at higit na mamunga. Tama po ba? Tama po ba? Opo. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us. Ama naming nasa langit na mahabagin, salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin. And thank you for giving us the church. At maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng iglesia. May we root more and deeper in the church. Nawa kami po ay umugat ng mas malalim pa sa loob ng iglesia. And may we grow up more and bear some more fruits. At nawa higit din po kaming lumago at higit na mamunga. We really want to grow up to Jesus and imitate Jesus, Ninanais po talaga naming lumago hanggang sa maging kagaya po ni Jesucristo. so that through our life we want to glorify you more and more. Kaya nawa sa pamagitan po ng aming buhay, higit pa po namin kayong maluwalhati. So please make our life better than yesterday. Kaya pakiusap, gawin mo pong mas higit na mabuti yung aming buhay kaysa po noong una. Please make this year better than last year. Pakiusap, gawin mo pong higit na mas mabuti itong taon na ito kaysa po noong nakaraang taon. We always rely on you and trust in you. Kami lamang po ay laging umaasa at nagtitiwala po sa inyo. We pray in name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.